nagpakilala na. At eto, Remulla, maaring traitor rin si Marcos Jr. Mukhang nagkakabaliktaran na ata ngayon nagkakabaliktaran na. Nagpapakilala na sila sa kanilang tunay na budhi. Ang kanilang mga budhi na napakaiitim ay naglalabasan na. Kagaya lamang nitong pag-uusapan natin ngayon na isa sa mga hudas sa mga Duterte. Siya na ba yung tinutukoy ko nung nakaraan na hudas sa mga Duterte or maaaring humudas sa mga Duterte? Mamaya nyo malalaman kung sino ito. At eto, i-reveal na natin Oo, sa totoo lang alam nyo, ito yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte noon na wag tayo basta-basta ang bumuto. Hindi porket maka-Duterte, lihitimong maka-Duterte talaga yan. No? At alam nyo naman mga banateros, yung mga ganito, matagal na rin sa atin inaral ito or isinelaysay or sinabi ni Tatay Digong na sa mundo ng politics world, napakadumi talaga. Kaibigan mo ngayon, bukas, hindi na. At talagang lihitimo na nangyayari din naman talaga yan. Katulad na lang ngunit itong ipapakita ko sa inyo, di ba? Ngayon na hudas sa mga Duterte, nagpakilala na. Di ba? So, unang-una, siguro, baka dahil ayaw niyang pag-initan siya doon sa kanyang posisyon. Kaya niya ginagawang ginagawa niyang banat-banatan or banatan na or traidorin si VP Sara Duterte. Siguro ganun yung kanyang ganun yung kanyang dahilan. Kaya siguro ginagawa niya to ngayon. So mamaya ko ipapakita sa inyo yan. So marami tayong mga pag-uusapan ngayon mga banateros. At syempre, bago ang lahat, i-follow nyo muna ang aking Facebook page sa JG Banateros at ang aking Facebook account na J Guevara. At syempre sa lahat ng Banateros Brothers, yung mga Facebook page namin at yung pag-share nyo po ng mga video namin araw-araw naming upload din, napakalaking bagay po nun para mas mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan, especially to Hero Abroad. So yun, at syempre yan yung SMNI at Vox Populi kung saan mapapanood nyo kami tuwing Sabado 6 p.m. to 8 p.m. Yan. So eto na nga. Eto na nga at ating pag-usapan na nga ito. Oo, color for today's muna nga tayo ngayon ay kulay blue. So wala lang, gusto ko lang kulay blue. Araw-araw iba-iba. Katulad dito, kulay blue ang mga utak. Yan, ayan. Kita na bagay sungay No, bagay na bagay sungay sa kanilang dalawa Mag-ina yarn. Sana may mag-inang demonyo na pala ngayon. May mag-inang demonyo na pala ngayon, no? Bagay sa kanila, Saka bakit yung ex baliktad? Katanis mo yan. Si Saba Queen tsaka si Junel tsaka si Boying Ngiwe, si Baklang Ngiwe, si Percy Paloma. Sabi niya rito, galit sila sa mga Duterte kasi nasagasaan ng kanilang mga kasamahang gawain at personal na interes. Totoo naman talaga. So totoo nga lang alam nyo, etong mga to, hindi naman na to dapat mananalo yung mga posisyon nila ngayon. Hindi naman na dapat mananalo yun Ipinanalo nga lang talaga ng administrasyon niya, ng COMELEC. Dahil, alam nyo kung bakit? Dahil para gamitin sa ganitong ginagawa nila ngayon. Pang sa kay Vice President Sara Duterte. Gano'n naman ganyan naman yung nila ganyan naman yung karakas nitong mga to Ayan naman yung papel nila. Bakit? May naipasa ba tong mga batas? Anong pinapasang batas nito? Si Bayot.
Tsaka si Mangkukulam Dilima. Anong mga pinapasang nito? Batas? Wala. 'Di ba? Puro pag impeach lang, impeach Sara, gawa ganun lang. Tapos magwewelga dun sa kalsada. Oh, hinalal daw sila pero asan sila? Nasa kalsada. 'Di ba? Oh, kasi nga ganyan ang trabaho nila na walang nyain ang mga Duterte. Oh. So, hindi na bago rin sa atin yan. And speaking of satanismo, eto, isa pa. Hoy! Sabi niya rito, walang kapanapanalo itong si Sara. Itong kung tatakbo siya bilang presidente. Aba, yung ang sagot naman dyan ni Daryl Yap, Nars, gising na siya. Hoy, yung shoutout dyan sa Mandaluyong. Mandaluyong ba yung kulungan ng kulungan or hospital ng mga yung hindi naman po natin ginagawang katuwa-tuwa may mga sakit sa pag-iisip ha. Pero 'di ba sa Mandaluyong 'yun? Oy, shoutout diyan sa Mandaluyong, yung pasyente niyo nakawala na naman. Ayan kung ano-ano na naman pinagsasabi. Ang to, uminom ka nga ng gamot, Lariga doon. Nalilipasan ka na nga ng gutom, nalilipasan ka pa uminom ng gamot. Ha? Uminom ka ng gamot. Ito na lang Kung talagang malakas si Marcos Jr. at naipanalo niya talagang mag-isa ang sarili niya na hindi nawala man lang tulong sa mga Duterte supporters, bakit nalaglag yung ibang mga senators nyo na dinala ni Marcos Jr.? Aber? Bakit? Ba't si Pacquiao na si Pacquiao, biruin mo, kung hindi ako nagkakamali, number 3 ata yan sa pagiging presidente, di ba? Oh. Bakit hindi nanalo bilang senator? Oh, yung mga yung mga makakaliwang mga senador. Oh, ba't hindi nanalo? Ang tangina nyo, tigil-tigilan mo yan. Uminom ka ng gamot ha. Lariga doon. Masama na tama na utak mo. Putol-putol na yung ugat sa utak mo. Oo. Kaya ka nadidisbar eh. Tanga ka eh. Nars, gising na siya. Tawag-tawa ako dito habang binabasa ko to kanina eh. Tangina, nagising yung pasyente. Kasi ito parang alam nyo nakakahiya itong mga to, no? Yan sila De Lima, sila Percy Paloma, sila Rigadon, Trillanes, si Ontiveros, si Reneco, si Pastor Benny Abante, yung mga congressman. Alam nyo, sila parang ginagawa na lang silang katawa-tawa ngayon sa social media. Hindi totoo lang. Ginagawa silang katawa-tawa na lang ngayon. Parang na lang sila, mga memes. Tama ba? Memes? Memes? Ay, sorry. Diba? Na lang sila ngayon eh. Parang katawa-tawa na lang sila sa social media. Oh, yung tipong kapag nagsalita sila, walang sumuseryoso sa kanila. Walang nagsiseryoso sa kanila. Baka sabihin ng basher, bakit Jay? Bakit mo nire-reactionan yung mga sinasabi nila? Wala lang, natutuwa lang ako dahil katawa-tawa nga lang talaga sila. Katulad dito, wala daw kapanalo si BP Sara, puta na. Kung wala pa lang bilang sa inyo si BP Sara, bakit nagkukumahog kayong lahat ngayon? 'Di ba? 'Di ba? Kung walang sinabi si BP Sara, bakit parang nabulabog ang bahay pukyutan yung mga hayop kayo? Ha? Bakit nabulabog? Bakit nagkulasang kayo? Bakit bigla kayong nagsilabasan sa lungga nyo kung wala talagang bilang ang isang President Sara Duterte? O yan, mga banateros ha. Hindi na ho natin tatawagin si Vice President Sara Duterte ng Vice, kundi President Sara Duterte. Simula ngayon, President Sara Duterte. Si Marcos Jr., si Mr. Marcos lang siya.
Hindi niya deserve na tawagin siyang pangulo ng bansa. Although pangulo siya ngayon pero hindi naman siya nararamdaman dahil parang mas presidente pa si si Auntie Claire sa kanya. Okay? O eto pa, speaking. Gago. Hoy, sino nag-edit dito? Gago. Sino nag-edit dito? Ang galing nag-edit dito ha. Ba't sa puso? Di ba sa noo nilalagay yan? Gago si tala. Kapag napagtripan ka talaga ng Pilipino, kawawa ka eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, etong mga taong to ay ginagawa na lang katatawanan sa social media. Tingnan mo, putang ina, sobrang makasalanan ng bunganga mo. Imbes na sa noo ilagay ang uling na yan, sa bibig mo inilagay. Putang ina yan. Sino kaya umano niyan? Gago rin eh, no? Ang lakas mo na ko, ipapatawag ka ng NBI dahil sa ginawa mo kay the second lady. Oo, dahil dyan. Kung sino man ang gumawa ng picture na ito ni Caripes de Respeto, kabuti-butihang Attorney Claire Castro, the Yusek Castro. Oo, tayo na sa bibig nilagay ba? Putay na kasi makasalanan kasi bunganga nito. Ito ata yung pambansang pambansang bunganga. Siya yung pambansang bunganga. Siya ang bunganga ni Marcos Jr. Sino yung utak? Si Larry Gadon. Utangin na, itsatay ba? Gago no? Tarantado gumawa nito. Lakihan nga natin. Parang ang sarap niya yung lakihan eh. Lakihan natin. Di ba? Tanginang yan. Lakihan natin. Parang ang sarap niya kasing lakihan eh. Di ba? Utangila. Sabi ni Father, demonyo ang bunganga mo. Lagyan natin ng cross na uling kasi masyadong makasalanan ng bunganga mo. Utangila. Kawawa ba? Hoy, grabe kayo kay Auntie Claire. Ba't ganyan kayo kay Auntie Claire? Magagalit si Baby Loves, brownies. Uy, sorry, nadulas ako. Nadulas ako sa Baby Brownies. Pag nagalit si Baby Brownies, ginaganyan niya ang Baby Love niya. Sige kayo. Ha? Pag nagalit si Baby Brownies, ha? Yung Baby Loves niya, ha? Oo. Ako may blind item. Ulitin ko lang yung sinabi ko nung nakaraan. May isang sekretary at isang opisyal ng gobyerno na nahuli habang naglalanturan sa isang golf court. Ako. Ay! Sino kaya yun, no? Ayan, Auntie Claire ha, magpahinga ka na. Masyado nang makasalanan ng bunganga mo eh. Ayan, tinapalang ka na ni Father sa bunganga. Dito naman tayo. Ay, putang na. Speaking of bunganga, eto naman, ngipin. Sabi niya dito, 80% na Pilipino gustong ma-impeach si Sara Duterte. 80% na Pilipino gusto ma-impeach si BP Sara? Di wow. Kung 80% na Pilipino na gustong ma-impeach si BP Sara, bakit yung mga Duterte senatorial candidate, although yung iba hindi nanalo, alam naman na namin panalo sila pero hindi sila nanalo. Speaking of Duterte candidate, wait lang ha, ipapaalala ko lang sa inyo na nasa halos 30 million ang boto ni Senator Bongo. Ha? So dahil din yan sa mga Duterte. Ha? Para lang sa kaalaman nyo. No? So ano yung sinasabi mong 80%? At wait lang, tao ka ba? Gago ka, mukha mo yung alien sa Men in Black.
Gago, nakita niyo ba alien sa Men in Black? Ito, papakita ko sa inyo. Ito kamukha mo. Alien of Men in Black. Saan na yan? Yung nagkakape. Gusto ko makita yung nagkakape. Ito. Ito yung mga kamukha ni ano eh. Ito yung kamukha ni ano, ito. Sino ba to? Si Nichelle Chokno yung ano? Yung nagkakape. Oo. Yan ang mga kahawigan ni Nichelle eh. Yung mga mahilig magkape na screenshot natin. Where's the screenshotters? Wait lang guys, hanapin natin. Para maipakita ko sa inyo. Ito yung ano eh. Putang ina. Sino yung sinasabi mong ano? Sino yung sinasabi mong 80%? Putang na eh. Baka hindi tao yung mga yan. Baka kalahi mong alien yan, ha? Baka kalahi mong alien yan. Ayop ka. O, eto. Oo, eto. Capture. O, yan, ha? O, eto. Papakita ko sa inyo. Baka ito yung ano mo. Baka, ewan ko lang ha, pero baka ito yung sinasabi mo, Chel. Kaya siguro ganyan yung pananaw mo. Baka ito yung sinasabi mo na ano. Baka ito yung sinasabi mo na baka ito yung saan na napunta yun? Baka ito yung sinasabi mo na ano na 80%. Baka mga kalahi nito. Putang ina, hindi ko na makita. Saan napunta yung ano na yun? Yung screenshot na yun. Hayop na yan. Scenes. Wala talaga. Hindi ko na J Project. Ayaw lumutang ah. Basta yung ano, alam nyo na yun, yung sa Men in Black. Sino nakapanood ng Men in Black dyan? Sino nakapanood ng Men in Black dyan? Yung movie na Men in Black. Di ba kahawig ni ano? Kahawig ni tawag dito. Ito. Kahawig ni ano ni Shell Jokno. Etong mga to, di ba? Ito. Magtatabihin natin. Ito. Ayan ha. Lights, camera, action. Ay, putang ina. Wait lang, bakit chan lang yan? Wait lang, hindi ko nalaki yan. Ito, ano? Shell, baka ito yung ano, baka kaya 80% ang pananaw mo na sa impeachment ni VP Sara. Baka sila yun. Tangin natin yung itsura ni Shell, di ba? Isang hurma eh. Putay ng ngipin niya. Ano yan? Pang rabbit? Tangin ng ngipin yan. Nagkakapera ka, ayaw pabawasan yan, hayop ka. Nakakatakot ka. Oo. Tang nang ngipin yan. Pwede mo nang gawin pang ganin eh. Pang biyak ng panggatong. Chill joke, no? Ewan ko sa inyo. Ano kayo? Sa sobrang katangahan nila, no? Alam mo sa totoo lang, hindi naman mag-get sa kanila yung mga Pilipino kung maayos to mga to. Sila di sumisira ng sarili nila eh. Kaya nga ito, di ba? Ilang beses na itong tumakbo, hindi manalo-nalo. Tolonggis eh. Tapos puro kaimbentuhan ng mga pinagsasabi. 80% na Pilipino gusto ma-impeach si VP Sara. Kaya pala nung birthday ni PRRD, halos buong Pilipinas. Hindi lang buong Pilipinas ang nagdiwang, kundi buong mundo ang nagdiwang sa birthday ni Tatay Digong. Utang ina mo, tapos 80% may mga 80% ka nalalaman. Baka 80% ngipin mo. Ulul, tigilan mo kami, Chel. Ito pang isang fake news ngayon. Ang pirma na maglulubog sa bansang Pilipinas. Mastermind of flood control, Chis Escudero at Saldico. Utangin ng yan. Ito yung isa sa pinakamalaki. Ito, ano to ngayon? Isa to sa mga ikinakalat ng mga trolls, ng mga bayarang page, bayarang vloggers, na si Senator Chis Escudero. Kasi sa totoo lang, sobrang laking galit nila kay Senator Chis Escudero. Sobrang laki ang galit nila dahil yung impeachment nga. Kasi gigil sila sa impeachment kay VP Sara Duterte na
hindi sinunod ni Chis Escudero yung kagustuhan nila na i-impeach si VP Sara Duterte. Kaya ganyan ng mga lumalabas ngayon kay Senator Chis. Utang ina, ang issue kay Senator Chis Escudero, 30 million. Tapos pagbibintangan nyo mastermind ng issue sa flood control scam. Gago. Gago ang puta. Talagang gago. Saan nakita ng ganun? 30 million, una-una trillion ang nawawalang pera sa atin. Trillion ang ninanakaw ngayon, tapos 30 million na ini-issue kay Chis Escudero, siya na agad ang mastermind. Maaari si Saldico talagang damay dyan. Kasi ginamit si Saldico ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez para makapagnakaw ng pera ng taong bayan. Ako naniniwala ako doon na talagang kasama si Saldico, pero si Escudero kinalaman ni Chis doon. O sasabihin nyo, bakit nakuha siya sa CCTV? Bakit nakuhanan siya? Napakadali nun. Kung halimbawa na ipinatawag si Senator Chis, o baka sabihin na, parang Chis, halimbawa, magkumpare sila. Baka pwede naman tayo mag-usap, dalaw ka dito sa ganito. Nakaset up na yung camera. Yung pala, yung pagdalaw ni Senator Chis Escudero dun, set up na pala na para yun ang gamitin nila na panghawak sa leeg sa kay Senator Chis. Buti itong tao na to, maprinsipyo. Hindi siya nagpadala sa pera. Kaya nung pinabura ni Senator Chis Escudero yung desisyon ng Supreme Court na although tama naman yun na hindi mo dapat bastusin ng Supreme Court kagaya ng ginagawa ni Soto ngayon. 'Di ba? Anong ginagawa, 'di ba? Inuunti-unti siya. May mga bali-balita nga ngayon yung sinasabi nilang malaking isa na naman na kilalang pangalan ang ibinigay ni Vince Dizon kay Boying Remulla. May bali-balitang si Chis Escudero na naman ngayon. Kasi nga, naudlot ang pangarap ng administrasyon at ng anti-Duterte na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya ganito ang ginagawa nila. Kaya kayo mga kababayan, pag nakakita kayo ng mga ganitong larawan, wag nyo pagpaniwalaan yung mga putang inang yan. Hindi kaya naman ngayon pag hindi ka sumunod sa administrasyon, yari ka. Kay Senator Bong Revilla lang, hindi sumunod yung pamilya niya. Hindi pumirma sa impeachment kay VP Sara. Anong ginawa? Ginawa siyang panakitbuta sa issue ni Martin Romualdez. Sabi, di ba? Si. Ano nangyari? Nagkatotoo. Lahat ng sinabi ko dito, totoo yan. Pumirma ba ang anak, asawa, o sino pa sa pamilya ni former Senator Bong Revilla na nasa Congress? Wala. Hindi pumirma sa impeachment. Parang ano lang yan Parang issue, parang kay Renato, kay former Judge Corona. Hindi ako nagkakamali. 'Di ba kay Corona, impeachment ni Corona. Corona ba pangalan nun? Wait lang i-search natin. Baka nagkakamali ako. Tingnan natin Baka mahirap na syempre impeachment Corona. Corona. Yun nga Renato Corona. Yan Alam nyo ba nung panahon ng impeachment ni Renato Corona? Si Senator Miriam Defensor Santiago. Andun din ba si Senator Chis? Tignan nga natin. Tignan ko lang yung baka magkamali tayo Tingnan natin Tingnan natin kung sino yung mga bumoto. No? Pero alam nyo, yung ibang mga senador dito, no? Yung ibang mga senador dito, gagaya nila Bong Revilla, Chis Escudero, Cayetano, dalawang Cayetano,
Sino pa ba? Sino pa? Okay. Okay. Ulitin ko Revilla, Escudero at ang magkapatid na Cayetano at lalong-lalo na si Miriam Defensor Santiago ang hindi nakatanggap ng 50 million para lang i-impeach si Renato Corona. Yan lamang ay panaginip lamang. Panaginip lamang po yan. Oo, ako ay nanaginip. Siyempre, usapang impeachment ngayon. So, minsan kasi kapag ang trabaho mo, trabaho ko to, mag-vlog. So, sa kaadikan ko sa pagbablog, napapanaginipan ko. Biglang pumasok sa panaginip ko itong impeachment ni Renato Corona. At doon nga sa impeachment na yon, nagkaroon pala din ng bayaran. At doon sa bayaran na yon, halos 5 tao lamang hindi tumanggap ng 50 million para lang pumayag or pumirma or bumoto sa impeachment laban kay Renato Corona. So syempre sasabihin nyo, Jay, nandun si Escudero, magkapatid na Cayetano tsaka si former Revilla. At bumoto rin sila sa impeachment ni Renato Corona. Ayun na nga yun. Bumoto sila pero hindi sila tumanggap doon sa 50 million na yun. Sino ba talaga yung nagdiin doon? Balikan nyo yung issue na yun. Diba? Yung impeachment kay Renato Corona, sino yung mga nagdiin talaga doon? Pag panoorin nyo at aralin nyo, tingnan, makikita nyo doon kung sino yung mga nagdiin doon. At isa na yan, si Tito Soto. Kaya itong impeachment kay BP Sara Duterte is malaking pera din talaga ang nakalagay dito sa mga senators. Tandaan nyo kung sino po ang pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sila din ang mga binayaran dyan. Pero yan lamang po ay ayon sa panaginip ko. Ano ko tanga? Okay, dito naman tayo. Dito tayo. Eto na. Tongin na. Sabi na, tayo na itong mga tanso vlogger na to. Sabi dito, Remulla Dizon Tandem. Dudurugin si Sara Duterte sa 2028. Utang na, Remulla Dizon. Ang galing. Ba yung mga pambato nyo ngayon? Remulla Dizon. Utang ina. Hindi ba kayo na gagugulan na sa mga pambato? Wala yung pambato. Balita ko si Rapi Tulfo, di ba? Gagawin tandem kay Leni Robredo. Di ba? O kaya si Remulla, si Romualdez. Diba? Yung tandem. Yung ba't ayun nyo i-push? Yung Vince Dizon, Remulla. Puta na, parang kang tumain ng bubog niyan. So eto. Dapat si Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Alam nyo, iyang mga tulpo, isa din yan sa mga tatakbo. Hindi ko lang alam kung si Erwin o si Rapi Tulfo. Pero maaari rin silang tumakbo sa 2028 election. Ngayon, tahimik lang yan mga yan. Yan, sila Vico Soto. Marami yan, mga Soto. Pwede rin yan. At yung iba pang mga, lalo na sila Risa Anlivirus. Ngayon, hindi talaga mag-ano to si Erwin Tulfo. Baka nga isa pa to sa mga bumaliktad At yan ang pinaka-aabangan natin. Kaya mga banateros, mga kabiyaya, sa oras na dumating ang panahon na yung mga anti-Duterte ngayon na magsisi palitan na sila ng balat at kakampi na sa mga Duterte, putay na tandaan nyo ang mga pagmumukhang yan. Yan ang mga pagmumukhang hindi nyo dapat pagkatiwalaan kahit kailan. Eto, babaliktad putay na. Baka dati rin naman mga supporter ni Duterte itong mga to.
Dati mga supporter ni Duterte yan, kaya talagang may pagkakataon na naibenta nila si Marcos at suklian nila ang mga Duterte. Kaya alert lang dapat tayo dyan. Speaking of bubog, kung ang iniisip lamang ng Pangulo natin ay yung mga sinasabi ng Vice Presidente, hindi na tatakbo ang gobyerno ito. Ba't tumatakbo ba yung gobyerno? Tumatakbo ba? May gulong ba yan? Hindi, ito, seryoso. Auntie Claire, saan ka nakatira? Napanood mo yung lalaki? Napanood mo yung lalaki na bumili sa butika? Na isinanla niya yung driver's license niya para lang makabili siya ng gamot. Panood mo yun? Ay sasabihin ni Auntie Claire, ay wala namang ganyan sa amin. Paglabas ko ng bahay, wala namang krimen. Natandaan ko yung yung interview niya dati about sa pagtaas ng kriminalidad dito sa Pilipinas. Sabi niya, sa amin naman, paglabas mo, okay naman. Pagbalabas daw nila ng bahay niya, pagpunta niya daw sa palengke, okay naman daw din. Napanood mo yung matanda, yung lalaki na nagsanla ng lisensya niya para lang ipangbili ng gamot ng kanyang asawa. Dahil ito ay nabubog natusok ata ng bubog or napako. At dahil wala siya ni pisong pera. No, ni pisong pera wala siya, kaya isinanla niya yung lisensya niya para makainom ng gamot yung asawa niya. Putang ina mo, kung totoo man niya sinasabi mong tumatakbo yung gobyerno, di sana walang Pilipino na gano'n ang nararanasan ngayong gago. Sorry sa words pero dapat kasi murahin tong mga putang inang to Gago tumatakbo ang gobyerno, ulol. Yung 60 billion nga, nako po. Yung utang nga yung kinuha nyo ng pondo sa PhilHealth, nasabi nyo ibabalik nyo, pumayag na nga kami dun na kahit 60 billion na lang yung ibabalik nyo sa PhilHealth, hanggang ngayon hindi nyo pa rin binabalik. Tapos sasabihin mo, gobyerno, tumatakbo, kung iniisip lamang ng Pangulo ang pinagsasabi ni BP Sara, di sana hindi na tumatakbo gobyerno. 2023 pa lang, patay na ang gobyerno. Administrasyon pala, hindi pala gobyerno. Tututusin, ganun na rin yun. Mabubuhay lang ulit ang gobyerno natin. Magiging maayos lang ang gobyerno natin pag may maayos ng administrasyon. Tandaan nyo mga banateros, mga kabiyaya, magkaiba po ang gobyerno at ang administrasyon. Ang gobyerno nandyan lang yan. Pero minsan namamatay ang gobyerno kapag bulok ang administrasyon. Yan ang tandaan natin palagi. Kaya yung sistema ngayon, yung administrasyon bulok. Kaya yung gobyerno natin patay na. Ngayon, kaya nga sabi ni BP Sara Duterte, 'di ba? Kaya sabi ni BP Sara Duterte ay may Pilipinas pa ba sa 2028? Dahil yun nga patay na ang gobyerno ngayon. Ito pa sinabi niya, ang kulay na sinusuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Putangina mo, pakialam namin sa'yo. Pakialam namin sa damit mo. Kahit anong isuot mong damit, mukha ka pa rin demonyo, gago. Hayaan na natin si Auntie Claire, hayaan na natin yan. Basag na kawawa naman. Noong mag-announce ng kandidatura si Inday, nabulabog ang mga kawatan, adik, terorista at terorista. Totoo naman. Ano naman, napapanood nyo yung video? Ito, napapanood ko sa inyo. Hindi ko lang to na download ito panoorin nyo to. Putang ina nyo. Tingnan nyo to. Yan panoorin nyo tong ginagawa nila. Di ba? Gulo-gulo. Gulo-gulo sila. Lahat sila nagsilabasan sa lungga. Parang mga daga.
Parang mga daga na napasok ng pusa sa lungga. Tayo na, kanya-kanyang paliwanag, kanya-kanyang paninira. Tapos sasabihin nyo, hindi man nanalo si BP Sara. Di try natin sa 2028. Diba? Ganun lang yan Talunin natin. Talunin nyo sa 2028 election. Talunin nyo. Magandang laban yan. Diba? Tingnan natin kung sino pambato nyo. Tulpo? Erwin Tulpo? Remulla? O sino? Utang inang yan. Romualdez, Sandro Marcos, si Lisa. Sino? Si Bam Aquino, Kiko, Ulol. Ito pa isang bitter. Ito pang isang alimango na lumabas sa lungga. Isang daga. Sabi niya rito, abante, aminadong mas ganado sila ngayon. Patalsikin si BP Sara. Alam naman namin. Kagaya ng sinabi ko, doon nga sa panaginip ko, biglang nagkaroon ng emergency meeting. Biglang nagkaroon ng emergency meeting dahil sa pagdeklara ni BP Sara Duterte na tatakbo siyang presidente sa 2028. Di na yan bago sa amin, abante. Ito pa sabi ni The Greatest Pastor. Iginiit na tapos na ang presidency ng mga Duterte. Utang ina. Akalain mo yun? Sa sobrang kapal ng mukha ni Abante, nakakapagsabi ka ng ganyan sa isang, sabi na natin, sige, kandidato or politiko, kapwa mo politiko, nakakapagsabi ka ng ganyan na putang ina mo, hindi ka naman nanalo. Di ba Comelec lang naghalal sa'yo? Di ba tinalo ka sa distrito mo? Tapos pinaupo ka lang ni Chairman George Garcia. Tapos ganyan ka magyabang. Sa distrito mo nga natalo ka Kung yung distrito mo nga hindi mo mapaniwala sa mga kagagawan mo, kami pa kaya? Ulul. Tigilan mo kami. Ito pa, marami dito. Abante, umaasang magbago na si BP Sara. Puta, ilan itong matandang to, puta. Kung kailan laging matanda tsaka naging kupal. Kupal. Puta na, yung shoutout dyan sa iba't ibang mga relihiyon Hindi ko naman po nilalahat yung mga relihiyon nyo. Pero mag-ano kayo bantay-bantayin nyo yung mga pastor nyo. Baka mamaya mga nagsasyabu na rin yung mga yan. Kasi yung pastor, yung pare. Tingnan mo yung pare na adik, na dating adik. Puta na, sa sobrang obsess sa pera at sa mga Duterte, puta na naghukay ng bangkay. Eto naman, kung ano-ano pumapasok sa utak niya, para, tanga na Abante, baka bukas ang makalawa. Magulat na lang kami na. Sabihin mo na nakakausap mo si Akop Mahirap yun. Ano ka, mala Marcos ka na? Mahirap yan ganyan Baka bukas sa makalawa sabihin mo, nakakausap ko po si Akop. At sabi ni Akop, i-impeach si Sara. Tag-inang yan. Ay naku, ba't ganito? Marcos Jr., ba't ganito mga alagad mo? Parang may makasapak sa utak. Ay naku. Umaasa pa rin ako na sana kung sakali maging Pangulo si Vice President Sara Duterte, magkaroon siya ng change of heart. Aragoy! Mapriso ka. Bakit? Natatakot kang mapriso ka? Takot kang mapriso? Alam naman namin na may mga kaso ka din. Ayaw mo mapriso, Pastor? Minsan mas din ng ulungan. Change of heart, alam mo, ito masasabi ko, seryoso, hindi na ako magjo-joke. Alam mo, Pastor Benny Abante, ang ugali ng mga Duterte, hindi yan pala patol, lalong-lalo na sa kagaya mong hindi naman nanalo sa distrito. Hindi pala patol ang mga Duterte sa mga katulad mo. Sa totoo nga lang, depende na lang kung may kaso ka. Pag may kaso ka na lumabag ka sa batas, patay ka.
Pero ipanalangin mo na hindi makita ni Pangulong Duterte yan, ni Pangulong Inday Sara Duterte. Kasi sa oras na makita niya na may kaso ka, lumabag ka sa batas, paktay kang abante ka, umatras ka na. Totoo yan. Pag nakita ha, pero yung parang katulad niya ni Auntie Claire, sa totoo hindi papansinin ni Bibi Sara yan eh. Hindi yan makukulong si Auntie Claire. Hindi naman kasi, hindi totoo, hindi naman kasi ugali ng mga Duterte. Kasi simulat sa poll, kay Pangulong Duterte pa lang, kay Tatay Digong pa lang, marami ng ganyan. May pinatulan ba si Pangulong Duterte? Diba? May kinulong ba si Pangulong Duterte na na laging umiintriga sa kanya? O baka sabihin nyo, sila Trillanes at De Lima. Iba yung kay Trillanes at kay De Lima. Yung kay De Lima at kay Trillanes, may nilabag silang kaso. May nilabag silang batas. May kaso sila kaya sila nakulong. Pero yung mga dating mga hanggang ngayon nabuhay muli. Yan katulad yan, sino yung matandang Muslim na Musliman? Yung nag-aya ng yung inaaya laging barilan si Pangulong Duterte. Bakit yun? Pinakulong ba yan? Nakulong ba yan? Nakasuhan? Hindi. Kaya ikaw, Pastor Benny, huwag kang mag-alala. Basta wala kang kaso, hindi ka makukulong. Huwag kang masyadong takot. You're safe. Okay, tapos na tayo kay at eto na nga. Marcos Jr. muling maikipagkita kay dating Vice President Leni Robredo. Kinumpirma ng Malacanang sa pamamagitan ni Yusek Claire Castro na bibisita si Pangulong Marcos Jr. sa Naga City upang makipagkita kay Mayor Leni Robredo ngayong Sabado, Pebrero 21. Dito wala naman tong problema. Ang problema lang dito, nakakadiri silang dalawa. Walang problema pero may problema. Hindi, totoo. Walang problema dito. Magkita sila. Kaso nakakadiri. Kasi biruin mo simulat sa pool, kakamping, Dilawan. Ay, alam naman natin si Leni. Galing yan ng Dilawan eh. Dilawan at mga Pulangaw o yung mga loyalistang tanga. Simulat sa pool, magkalaban yan. Kanya-kanyang batuhan ng tae sa mukha yan. Excuse me, kung kumakain ka, sorry na. Kanya-kanyang batuhan ng dumi sa mukha yan. Tapos ngayon magkikita kayo, magkakamayan kayo. Masama pa niyan, baka magtandem pa kayo. Magtutulong kayo para sa mga Duterte. Yuck! Ew! So very dirty. Nakakadiri yun. Kaya nga itong ginawa ni Marcos ito, nakakadiri. Puta na pagkatapos mo, diba may ano-ano ka pa kay Leni na dinaya ka? Diba may mga ganun-ganun. Tapos ngayon magkikita kayong dalawa. Di wow. Diba talaga pag parehas lutang yung magsama? Lutang tas bangag. Wow! Ang galing. O dito tayo. Ay, hindi na, mali pala yung nailagay ko. Hindi yan. Ito, ha? Maaaring iboto ni OG Diaz bilang presidente si Sara Duterte sa 2028 kung mailalatag niya ang mga pruweba sa issue ng confidential funds na naman, Mary Jane Piatos, korupsyon sa DepEd at kung mailalabas niya rin ang accomplishments ng Office of the Year of the Vice President. Ito po daw ay sabi ng bandera, ito po daw ay komento ni Baklang Kanal OG Diaz. Okay? Unang-una, sige. Saan ba ginagamit ang confidential fund ng Vice President? Aber? Speaking of confidential fund, hindi namin sinasabi na wag mong silipin yung kay BP Sara. Okay. Pero
doon sa laptop scam na nabisto dahil sa pamamagitan ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte, hindi ka ba satisfied doon? Baklang kanal OG Diaz? Hindi, ako yung nagtatanong lang OG Diaz At tropa ka ni ang pagkakalam ko tropa ka ni Jack. Pero wala akong pakialam dun. Wala akong pakialam dun. Ang tanong ko dito, dun pa lang sa laptop scam, paano malaman yun? Nasa akin lahat ng ng dokumento rin nun, ng laptop scam na yun. Pati yung mga video na paano sunugin yung mga dokumento, nasa akin. Nakatago lang. Dahil sa confidential fund ni BP Sara yun. Ngayon, eto tanong. Kasi mainit kayo sa confidential fund eh. Ang laki-laki ng confidential fund ni Marcos Jr. na umabot ng 4.5 billion pesos. Bakit yung confidential fund ni BBM hindi niya ginagamit para matukoy talaga yung mastermind sa flood control scam? O baka sadyang siya mismo talaga ang mastermind sa flood control scam? At bakit pinag-iinitan yung confidential fund ni BP Sara? Eh di hamak na mas malaki naman yung confidential fund ni BBM, Remulla at iba pa. At sinasabi mong Mary Grace Piatos, halimbawa OG Diaz, ikaw, manging lookout ka ng mga bading. Ikaw yung tigabantay nila tuwing chucho pa sila. Sorry sa lahat ng LGBT dyan nire-respeto ko ako kayo, pero itong putang inan to hindi. Halimbawa, lookout ka. O ikaw yung tinatawag na ikaw yung tinatawag na private investigator. Ay. O yun na nga, ganun. Tapos, syempre, alam mo marami kang masasagasaan. Lalo pag usapang korupsyon ang gagawin mo. Tanga ka ba na ilalagay mo OG Diaz dyan sa pangalan mo yan? Hindi nalaman na ikaw yan. Hindi gago ka, hindi pinatay ka. Tulongges. Ito nakakahiyaman pero iba ang pagiging isang bakla. Lalo ikaw OG Diaz basta yan. Isa kang bakla. Ang mga bakla matatalino at mga madidiskarte yan. Pero ba't ikaw ang tanga mo? Tsaka ito, OG Diaz, walang, una-una, kaming mga Duterte supporters, wala kaming pakialam sa iisang boto mo. Ibigay mo na lang kay Marcos Jr. o kaya ako sa magiging kandidato ni Marcos Jr. sa 2028. Baka sakaling makatulong ka pa doon, ha? Doon na lang sa kanila yan. Kadiri yan, ang baho amoy itlog na walang ligo ng 3 linggo yan, ha? Ito pa isa. Isang kilala din personalidad ang bumabanat kay BP Sara ngayon. Ito, si Ren Escano. Sabi niya rito, di nga nagawa trabaho niya as DepEd Secretary. Wow lakas pa ng amats tumakbo bilang presidente. Talinuhan natin sa halalan 2028. Maawa kayo sa Pilipinas. Putay na mo, bakit? Hindi ka naawa ngayon? Okay lang yan. Okay lang na ang utang ng Pilipinas sa loob ng 3 years ay nasa 7 trillion na. O nasa 20 trillion na. Okay lang yan. Okay. So okay lang din na trillion din ang nananakaw sa mga project, lalong-lalo na sa DPWH, sa mga flood control scam. Okay lang yun. Okay lang din na ang Pilipinas ay pumapangalawa sa pinakamataas na krimen sa buong Asya. Okay lang din yun. Putangin na kasi, hilig nyo kasi puro kasi yung SB19 pinapanood mo eh. Wala ka tuloy alam. Di sana nag-research ka kung worst DepEd Secretary nga ba si BP Sara. Kapag may napakita ka, pakibigay naman sa amin. Kung sino. At saka hindi ko naman din, di ko ito masyadong kilala. Etong, may tsura siya. O sa totoo, may maganda siya, pero wala siya utak. Aanin mo ang ganda kung wala kang utak. Na kahit ganito mukha ko,
papiliin ako sa inyo ni BP Sara. Although mas maganda ka kay BP Sara dahil mas bata ka. Pero kung ganda-ganda mo nga, wala kang utak. Pweh. Yak. Tsaka sawa na ako sa ganyan mukha. Oo. Gandang retoke lang. Ay, sorry. So, eto na nga. Eto na ang susunod na maaaring traidorin ng mga Remulla ang mga Marcos kapag hindi nila ginawa ito. So, eto na. Iyan. Tambalang. Tambalang pala, tambalan. Tambalang Romualdez at Remulla ang pinakamalakas na pambato ng administrasyon sa darating na 2028 election. Ngayon eto. Maraming mga na naglabasan na ang dadalhin ng administrasyong Marcos ay ang ay pwedeng Tulpo o kaya Soto. Pwede rin naman na Tulpo o kaya Tulpo o kaya ay Ontiveros, pwedeng ganun. Pwede rin naman Romualdez, Hontiveros o kaya Romualdez at Tulpo. Ngayon ito yan. Kapag etong si Remulla, alam naman natin na puta na. Alam naman natin na na mahilig sa mga posisyong mga ganyan ng mga Remulla. Sa oras na hindi nila mabigyan ng maganda etong si Remulla, maaari sila talagang traidorin ng mga to. Once na tinabla si Remulla na maging running mate or parang manok siya ng administrasyon sa 2028, putang inang yan. May mangyayaring katraidoran. May mangyayaring pagbaliktad laban kay Marcos Jr. niya. Yan ang antayin natin. At sino nga ba ang isa sa mga Duterte supporters na naguhudas ngayon kay Vice President, kay Pangulong, hindi na pala Vice, sorry, kay Pangulong Sara Duterte. So mamaya, ipapakita ko sa inyo, easy lang ha. Ito, ipapakita namin sa inyo ha, easy lang. Papakita ko sa inyo. Bago muna yan, dito muna tayo sa mga balitang ito, ha? Ito, panoorin muna natin to, Natin na 4 na po yung nakabinbing impeachment complaint laban po kay VP Sara. Sabi po nila parang nananakot, pwede po sa posturing din ng pananakot sa mga kongresista. Ano pong palagay niyo po dito sa sinasabi niyang pananakot na taktika? Kaya siya nagdeklara na maaga. Again, yung pananakot, parte yan ng hindi siya kilala talaga. Katulad ng sinabi ni Congressman Erice, kahit daw mga civil society organizations na kaalyado niya natatakot sa kanya. Siguro yung sense na for once, magkakaroon ang bansa ng isang politiko na hindi sa mold ng tradisyonal. Si BP Inday kasi speaks her mind out. Hindi siya, ako sa whole career ko, nasanay na ako sa mga politiko na paikot-ikot, ifo-fudge, will not tell you directly. Ito, naninibago ako kasi napaka-direct at napaka-frontal yung kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya sa'yo at hindi niya sinalagay sa isip yung, di ba, yung repercussions. Yes, pero So dun sa tanong mo, Ricky, may may humabol pa, di ba? Yes, 4 na kagabi, impeachment. Hindi ibig sabihin, pag dami ng impeachment, totoo lahat yung mga sinasabi. Ang binago niya yung arena. Kung dati, dependent siya ng impeachments. Ngayon, front runner siya sa 2028. Correct. So yung pagbabago ng terrain kung saan siya gagalaw ay malaking bagay dahil binibigyan niya ng signal ang mga politiko na magja-judge sa kanya na ako ay kandidato sa 2028. Hindi ibig sabihin
kung kandidato ka, tutuloyan mo yan. Katulad sa Amerika, may tinatawag na Presidential Exploratory Committee kung saan ine-explore mo yung possibilities. Oo. Itong kay VP Inday, dineclare niya ang intention niya sa 2028. Oo. Ngayon, tatakbo ba siya? Depende sa numero, di ba? Depende kung alam naman natin siya, wala siyang partido, wala siyang pondo, hindi kanya ang COMELEC, wala siyang tao sa baba. So ang daming gagawin, Iki, alam mo yan, ang daming gagawin para maging contender siya. Oo. Pero what's going for her are the results of the survey. Yeah. Saka ano yung pinagsasabi nilang nananakot si VP Sara. Natakot lang kayo pero walang pananakot na ginawa si VP Sara. Yun yung totoo dun. Natakot lang kayo, walang pananakot na ginawa ang si VP Sara Duterte. Tama naman yung sinasabi niyo eh. 'Di ba? Putay na wala na sa hulog yung Pilipinas ngayon. Buti nga lang talaga eh. Kasi kapag sa oras na Tulfo, Remulla, Hontiveros, or Romualdez, or Soto ang maging presidente, ang papalit kay Marcos Jr., putang ina, sabi ko sa inyo, pupulutin na tayo sa kangkungan yan. Isang malaking bangin na ang mangyayari dyan. Ito nga kagaya na lang nito. Ito yung sinasabi ko. Sino bang Judas to? Basahin natin. Remember, post you up just a reminder. Sabi niya, pobreng inatay. Inatay. Thank you for the remind. Is the people who vote for me. Ito kasi yung sabi ni hindi ko pala na. Ito kasi yung sinabi ni Bam Baricuatro. Wait lang hindi ko pala to wait lang Ito yan. Kunin ko dito. Ito kasi yung sinabi ni Bam Baricuatro. Dito sa dito sa dito sa pagdeklara ni VP Sara Duterte ng pagtakbo niyang pangulo sa 2028. Ito po 'yon, Sabi niya, Baricuatro welcome Sara presidential did but refuse to talk politics now. Diba? So dito, binara siya ng isang siguro Duterte supporters na alam naman natin din talaga na itong si Pam Baricuatro ay hindi mananalo kung hindi yan ni Pangulong Duterte sa Cebu. Ang lugar na Cebu ay isa po yan sa pinakamaraming Duterte supporters sa bansang Pilipinas. Na alam natin na kaya niya natalo si Garcia kasi wala namang makatalo din talaga kay Garcia. Kaya nga natalo ni Pam etong si Garcia kasi nga dahil sa mga Duterte. At ito ang patunay niyan. Yan. Ito ang patunay niyan. Ayan PDP Pam Baricuatro, PDP laban. Gubernatorial candidate for Cebu. Matagal na rin ho nating naaamoy itong si Pam na talagang isa din sa mga Judas. Pero siya nga ba yung tinutukoy ko na Judas sa mga Duterte? Hindi pa po, hindi siya yun. Hindi siya yun, iba pa yun. Ha? Iba pang tao ho yun, mga banateros. Abangan nyo, lalabas din yan. Lalabas din ng tunay na baho niyan. Hindi ako maglalabas niya, siguro mga Duterte or siya mismo ang maglalabas sa tunay niyang pagkatao. Kaya nga rin talaga mga banateros kailangan din natin yung yung talagang buhayin din natin yung isip natin, lagi natin ihanda na hindi porket maka Duterte, kahit sa mga vlogger merong ganyan na akala mo sobrang Duterte supporter sila, pero putang ina, sabi ko sa inyo, nagpe-payroll kay Romualdez.
Sabihin nyo kasi naninira, ganito, ganyan. Hindi, walang paninira dito. Soon, malalaman nyo rin lahat yan. Kaya nga itong mga ginagawa ni Pam Barrecuatro, isang malaking panghuhudas ito sa mga Duterte. At take note may isa siyang interview na sinabi niya na kaya daw nagbaha ng gusto sa Cebu dahil daw sa mga Duterte. Sinabi niya yan, may interview siya noon, napanood ko yun. Kaya wag tayo talaga basta-basta maniniwala sa mga porketa kasi marami din talagang gumagamit sa mga Duterte. At yan ang naobserbahan ng kanyang mga anak nung panahon ng ito ay si Pangulong Duterte ay naging Pangulo. Hindi naman talaga sila nagkamali. Yung obserbasyon nila, yung mga anak ni Pangulong Duterte, hindi sila nagkamali sa obserbasyon nila na maraming gumagamit kay Tatay Digong. Si Tatay Digong kasi, ang mga Duterte rin kasi, magaling lang din maglaro yan alam niyang ginagamit, putay na, hindi ako tanga. Yan ang katuwiran ng mga Duterte. Alam na namin ng karakas mo. Marami yung ibang mga congressman yun, di ba? Gamit na gamit ang mga Duterte nun. Si Ace Barbers pa lang, isang patunay na manggagamit, di ba? Yung mga Remulla, ganun din. So talagang kailangan talaga natin maging na ngayon, practical na tayo ngayon, maging talagang mapang-obserba tayo, talagang matatawag na maging tuso, maging matalino talaga na tayo sa mga ibuboto natin. Kasi hindi porket itinaas ang kamay ng mga Duterte, yun agad ang ibuboto natin. O tingnan mo ngayon, diba? Traidor na. Ganun kalupit. Diba? Excuse me. So yan mga banateros, mga kabiyay, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Katulad nitong mga natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na lang din po yung join button natin yan at super thanks. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. Napindot ko kagad, Yudi Punggol. God bless and peace. And bye-bye.